Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shimate Siddhaswarupananda Paramhamsa Tinamini Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Brindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Haribol. Magandang buhay po sa ating lahat. Nawa po ay nasa awa po tayo ng Panginoong Diyos ang ating pong kalagayan. Ay sana po tayo ay kinalulugdan ng Diyos. So, aking pong tatalakayin ngayon ay may pamagat na ang katotohanan ng reincarnation. Marami pong gustong malaman itong reincarnation, kung ano ba talaga ito. At marami din naman po ang mga impormasyon na tumatalakay sa topic na ito ng reincarnation. Subalit, sa kasawiang palad ay kulang rin naman sa ganap o kumpleto o malinaw na impormasyon para ito talaga ay maging malinaw sa isang tao na gusto itong maunawaan. Ngayon po ang aking pong impormasyon na ibibigay sa inyo tungkol sa topic na ito ng reincarnation ay aking pong nadinig sa aking mahal na spiritual master, si Jagadguru Siddhaswarupananda Paramahamsa. At ang aking pong pagtalakay ay galing po sa aking pangunawa mula sa aking natanggap na awa sa aking mahal na spiritual master. So, kung meron man pong pagkakamali, ay hindi po pagkakamali ng aking spiritual master, kundi sa aking pong kakulangan. Pero ako po ay nagsisikap at ako po sana na ito ay maihatid sa inyo na ayon sa impormasyon na ibig talagang ipahatid sa atin ng aking mahal na spiritual master. At ako nga po ay humihingi sa kanya ng awa at gabay na sana po ay maihatid ko ang kanyang mensahe sa inyo nang naayon sa kanyang kagustuhan, sa kagustuhan po ng Panginoong Diyos. So, meron pong libro na ginawang aking mahal na spiritual master. Ito po ang Reincarnation Explained. Yan po. Ginawa po niya ito. Kung interesado po kayo sa libro na ito ay makipag-ugnayan lang po kayo sa akin. At sikapin ko po na kayo po ay matulungan na makabasa ng libro na ito. Okay po. Meron din po siyang booklet na The Reality of Reincarnation. Po. Gawa po ito. Ito po ay hango sa mga lecture na aking mahal na spiritual master. At sa sika po ng mga disciple niya, ito po ay nailagay po sa booklet form, saka po sa book form. So, ang salita pong reincarnation ay binubuo ng tatlong salita. Okay? In, sa carnation. Okay po. Yung salita pong carnation, ang salitang ugat po niyan
ay yung salitang karnal. Kung saan yung salitang karne ay hinango. So, carnation, tinumutukoy po yan sa material na katawan. At yung material na katawan ay may karne, may dugo, may buto, may buhok. Yan po. So, pag sinabing carnal, ito po ay ang material na katawan. Yan po. So, yun naman pong ang tumutukoy po yan sa mensahe ng nasa loob. Nasa loob, inside. Yan po. Inside the karne. Inside the material body. Okay po, yun po yung incarnation. So, naman po, salitang ang mensahe po ng salita na yan, na ay muli. 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 Okay. So, muli nasa loob ng material na katawan. Yan po ang maiksing katumbas na mga salita ng salitang reincarnation. Muli, nasa loob ng material na katawan. Sa ganitong mensahe ng salitang reincarnation, mensahe nito na merong nasa loob ng material na katawan. Inside the material body. So, merong muling nasa loob ng material na katawan. Okay? So, sino itong nasa loob ng material na katawan? Sino itong na muli ay nasa loob ng material na katawan? Okay. Ikaw ito. Ikaw ang muli ay nasa loob ng material na katawan. Ngayon, ikaw ay nasa loob ng material na katawan. Itong salitang reincarnation, tumutukoy ito na mayroong nasa loob ng material na katawan. Tumutukoy din ito, ang mensahe din ito, na hindi ikaw yung katawan. Ikaw yung nasa loob ng katawan. So itong konsepto, idea ng reincarnation ay may mensahe tungkol sa ating tunay na pagkatao. Na tayo ay hindi ang material na katawan. Kundi tayo ay ang espiritual na nilalang na muli ay nasa loob ng material na katawan. Sa ngayon, tayo na espiritual na nilalang, buhay na nilalang, ay nasa loob ng material na katawan. Hindi tayo ang material na katawan. Ang ating material na katawan ay parang sasakyan. At tayo'y nasa loob ng sasakyan na ito na material na katawan. Sa Biblia, sinasabi din, pinapahiwatig din, na itong katawan na ito ay parang nating tahanan o bahay. At tayo ay nasa loob ng tahanan na ito, ng bahay na ito. So, hindi tayong bahay, hindi tayong tahanan. Tayong naninirahan sa loob ng bahay, sa loob ng tahanan. Okay po. So, ang mga tunay na spiritual master, ang mga tunay na banal na kasulatan, ay merong ganitong mensahe. Hindi tayo ang material na katawan, kundi tayo ang buhay, laging buhay, na espiritual na nilang. Tayo po ay espiritual. Ang kabuuan po natin ay espiritual. Hindi po tayo binubuo ng material energy. Tayo po ay binubuo ng spiritual energy. Ang material pong bagay, material energy ay laging patay. Subalit ikaw ay laging buhay.
Ito po ay lagi ko pong inuulit sa mga pagtalakay ko po. Okay. Lagi ko pong inuulit ito. Lagi niyo po nadidinig para po tayo ay ma-remind. Para po tayo ay muli nating maalala itong katotohanan na ito. So, ang reincarnation ay isang katotohanan. Maaaring hindi natin to alam. Maaaring hindi natin to tinatanggap. Subalit, ito ay katotohanan na mananatiling katotohanan, na umiiral na katotohanan kahit hindi mo to alam, kahit hindi mo to tanggapin na totoo. Hindi ito nakadepende sa iyo para maging totoo. Hindi ito nakadepende sa ating paniniwala dito, hindi paniniwala dito para maging totoo. Ito ay totoo. Tanggapin man natin ito o hindi. Alam man natin ito o hindi. Okay. Itanggi man natin na ito ay totoo. Ito po ay katotohanan. Ang kailangan po lamang natin gawin ay makinig sa isang dalubhasa sa kaalaman na ito. Nakakaintindi talaga ng kaalaman na ito. Yun nga po yung mga tunay na spiritual master. Sa kanila pong pagpapaliwanag, dahil lubos nila itong nalalaman, mapapahatid nila sa atin, maihatid nila sa atin yung mensahe, yung impormasyon, sa paraan na madali nating maunawaan. Padadalin po nila yung pagpapaliwanag para po natin ito ay madaling maunawaan. So, pag tayo po ay sincero sa ating hangarin na maunawaan yung ating pag-iral sa buhay na ito, kung tayo po ay sincero, dalisay po, tunay po yung ating hangarin na maunawaan yung ating buhay, ay aareglo po ng Diyos. Ayayos po ng Diyos ang sitwasyon na makatagpo tayo ng isang dalubhasa sa katotohanan. At tayo po ay makikinig sa taon na ito at sa awa po ng Diyos ay unti-unti nating maintindihan ang katotohanan. So, ikaw, ako, ay muli nasa loob ng material na katawan. Okay? Muli tayong nasa katawan na ito. Okay? Ngayon pa lamang po, okay? Ngayon pa lamang po, ay dumadaan po tayo sa proseso ng reincarnation. Tinatawag din po ito na transmigration of the soul or transmigration of the self. Ito ay ang paglipat ng spiritual na lang mula sa luma ng katawan papunta sa bagong katawan. Sa buhay po natin ito, okay? Tayo po ngayon ay mayroong katawan na ito. Okay po, material na katawan na ito. Alam niyo po ba na pagkaraan ng 5 hanggang 8 taon o 7 taon, ito pong katawan na meron ako, yung katawan na meron ka ngayon, pagkaraan po ng 5 hanggang 8 taon, 7 o 8 taon, yung katawan na yan, itong katawan na ito, okay? Lahat ng atoms, molecules, material elements na bumubuo sa katawan na ito, pagkaraan ng ilang taon na yon, wala na. Yung lahat ng material na bagay na bumubuo sa katawan na ito. Pero meron akong panibagong katawan. Pagkaraan ng ilang panahon na yon. Bawa po ngayon ay 2024. After 7 years, 6 years, or let's say
7 years. 2031. Okay. July, July 2031. Sa panahon na yun, okay, kung hindi man ako dadanas ng kamatayan, ibig sabihin, hindi masira yung katawan ko, patuloy ako iral, sa panahon ng 2031, July, okay, Hulyo, meron akong katawan na kung saan ako ay muling nasa loob ng katawan. Okay? Nasa loob ako ng ibang uri ng katawan. Hindi na itong katawan na ito. Hindi na yung katawan na gamit mo ngayon. Mapapalitan yan ng ibang katawan. Ibang katawan. Lahat ng atoms, molecules sa katawan ngayon, sa araw na ito, after 7 years, let's say 7 years, okay? 2031, July. Meron kang panibagong katawan, pero wala na lahat yung atomic particles na narito ngayon sa katawan na ito, sa panahon na ito. Ibang atomic particles na yung bumubuo sa katawan mo sa panahon na yun. Ganon din. Nung nakaraang 7 taon, okay? Consider lang po natin 7 taon. 2024 ngayon, minus 7 years. Bawasan natin itong 7 taon. 2017. Yeah? 7 years ago. Itong katawan na to, wala pa. Sa katawan ko, yung katawan ko noong 2017, ibang katawan yun. Lahat ng atoms ngayon na narito sa katawan ko, lahat ng material particles na narito sa katawan ko ngayon, wala doon sa katawan na iyon na gamit-gamit ko. Gamit-gamit mo yung katawan mo na yun. 2017. Ibang atoms yung bumubuo sa katawan na to ngayon. Ibang atoms yung bumubuo sa katawan na yun, 2017. Ito ay dahil sa proseso ng metabolism o metabolismo. Kung saan ikaw ay, yung katawan mo, pinapakain mo, pinapainin mo, okay? Naglalagay ka ng mga iba't ibang material particles sa katawan mo sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, pagsinghot, okay? Pag-inhale, exhale. Yung mga pumapasok na material particles sa katawan natin, okay? Magiging bahagi ng katawan natin. Yung ibang atoms doon, yung iba tatapon sa ihi, sa tae, sa pawis, sa dura, etc. etc. Putol ng buhok, putol ng kuko. So, dahil sa proseso ng metabolism, may bagong material particles na pumapasok sa katawan natin at mayroong lumalabas. May lumapasok, may lumalabas na material particles. So, ibig sabihin nito, palagi ang may nangyayari na pagpapalit ng atomic particles, material particles sa katawan mo, sa katawan ko. Sa pagdaan ng panahon, sa pagdaloy ng panahon, unti-unti napapalitan yung lahat ng material particles na bubuo sa katawan natin. Kaya after 7 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, ito pong findings na to ay napatunayan, okay, ng mga scientists sa Oak Ridge Atomic Research Center. Okay. May ginawa silang pag-aaral tungkol sa nangyayari na pagbabago ng mga material particles na bumubuo sa ating katawan. So ito po ay napatunayan na may nangyayaring ganyan sa ating katawan. So, yung katawan po natin ngayon ay mawawala, mapapalitan ng ibang katawan pagkaraan ng ilang panahon.
5, 6, 7, or 8 years. Depende po yan sa ating metabolismo. Okay po. So, yung katawan natin no, sanggol, wala na po yun. Yung katawan natin na tayo ay munting paslit, bata, okay, wala na rin po yun. Katawan natin nung high school, okay, sa edad natin, kung ang edad ko ngayon ay ganito, ang edad nyo ay ganito. Okay? So, maraming beses ka na nagpalit ng katawan. Maraming beses ka nang nagpalit ng material na katawan. So makikita natin na marami ka ng pinasukan na material na katawan. Napapalitan yung material mong katawan. Pero ikaw nananatili na umiiral. Yung material mong katawan nawawala. Napapalitan. Subalit ikaw, hindi ka napapalitan. Hindi ka nawawala. Nananatili ka. So, ngayon pa lang po, kailangan po natin sanang maunawaan na tayo po ay dumadaan sa proseso ng metabolism. Sa lifetime na ito, sa buhay na ito, tayo po ay dumadaan na sa proseso ng reincarnation. Nawawala yung katawan natin, napapalitan yung katawan natin, pero po tayo ay patuloy na umiiral. At tayo po na espiritual na lang ay eternal. Wala po tayong kamatayan. Patuloy at patuloy tayong umiiral. Hindi po titigil, hindi po hihinto ang ating pag-iral. Ngayon po, pag yung katawan natin ay hindi na po natin magagamit dahil meron na pong matinding karamdaman o sakit. Hindi na ma-repair, hindi na magamot ng mekaniko na doktor sa talyer na hospital. Hindi na natin magamit yung katawan natin, sasakyan na ito, tayo po ay aalis na sa ating material na katawan. Iiwan na po natin ito. Opo, sobrang matanda na yung katawan. Marami ng mga sakit. Marami ng mga hindi gumagana na, na pyesa. Yun po yung katangian ng material na bagay . Tumatanda, naluluma, nasisira, nababaklas, nag-iwalay. So, dating ang punto na iiwan natin yung ating material na katawan. Okay? At patuloy po tayong iiral. Dahil nga po tayo spiritual na nilalang, patuloy tayong iiral. At kung hindi pa tayo lubos na purify spiritually, ibig sabihin po ng na-purify spiritually, hindi pa nalinis yung ating mga material na pagnanasa, hangarin, material na pagkahumaling. Hindi pa yan na-purify sa ating puso't damdamin. Magkakaroon po ulit tayo ng material na katawan. Hindi po tayo babalik sa spiritual na mundo, sa kaharian ng Diyos, kung saan ang ating pong pagkahumaling at hangarin ay magbigay ng kasiyahan sa Diyos, magmahal sa Diyos, maglingkod sa Diyos.
Sa pagkakaroon po natin ng material na hangarin, ang ibig pong sabihin niyan, meron tayong hangarin na magbigay ng kasiyahan sa ating sarili. Mag-enjoy ng mga material na bagay at hindi ang magbigay ng enjoyment sa Diyos, pag magsilbi sa Diyos. Gusto natin pagsilbihan yung ating sarili. So, ang dahilan po ng ating pagkailalim sa proseso na ito ng reincarnation ay yung pong ang pagkakaroon natin ng hangarin na paglingkuran yung ating sarili. Magbigay ng kasiyahan sa ating sarili. Na hindi natin natural na gampanin o gawain. Ang natural po nating gawain, gampanin, natural nating kondisyon ay spiritual na kondisyon kung saan tayo ay nagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. So, gusto po nating maging peking Panginoon. Peking tagapag-enjoy, tagapagtamasa. Ang natural po kasi nating gampanin ay servant. Servant po tayo ng Diyos. Siya po yung tunay na Panginoon. Tayo po ay tunay na tagapagsilbi ng tunay na Panginoon. Pero dahil po sa pagtanggi natin na hindi gawin itong natural nating gampanin, agad-agad po tayo ay mawala sa spiritual na karayaan Diyos, mapupunta po tayo sa material na mundo, karon tayo ng material na katawan, at itong material na katawan na ito ay gagamitin natin para mag-enjoy ng mga bagay-bagay dito sa mundo na nakakalimutan yung Diyos. Ang tunay dapat mo binibigyan ng enjoyment. Hindi po natural sa atin na tayo ay dumaranas ng proseso ng reincarnation. Hindi po kanais-nais. Hindi po maganda para sa atin na tayo ay nagdaranas ng proseso na ito ng reincarnation kung saan tayo ay muling nasa loob ng material na katawan. Bakit? Dahil sa pagkaroon po natin ng material na katawan, tayo po ay otomatikong magdaranas, makakatikim ng mga pagdurusa. Nasa loob po tayo ng material na katawan na ito. Ito pong katawan na ito ay magdaranas na mga sakit, iba't ibang uri ng sakit, ng katandaan, kung ano-ano yung masasakit na yung mararamdaman. Mahiwaan lang po tayo, masakit na. Kurutin po tayo, masakit na. Diba? Merong may diferensya na organ sa loob ng ating katawan. Maramdaman po natin yon. May problema sa ulo, masakit ang ulo, maramdaman po natin yon. Masakit yung ngipin, maramdaman po natin yon. Kasi po, nasa loob tayo ng katawan na ito. Meron tayong consciousness o kamalayan na maramdaman kung ano yung nasa paligid natin. Itong katawan na to, merong ganung mararanasan. So matitikman natin yun. Bagamat itong katawan na ito ay ginagamit natin sa pagtikim ng tinatawag na material na enjoyment sa mundo na ito. May kapalit na, may ano naman po yan.
may kadikit, kakambal na pagdudusa. Ito pong katawan na ito ay behikulo o sasakyan mo. Sasakyan natin para magawa natin yung pagnanais natin na mag-enjoy nito, mag-enjoy niyan, mag-enjoy nito, mag-enjoy niyan. Andiyan po yung dila na yan. Okay? Para matikman natin yung tamis na dulot ng isang pagkain o ng ice cream halimbawa o isang kakanin na malagatas, matamis, nektar yung lasa. Yeah? Ito yung ito yung gamit natin para makagkaroon tayo ng connection sa material na bagay. At pag na-connecta yung ating katawan na to sa material na bagay na narito sa mundo na to, yung sensation ng pagdidikit ng material na bagay na yon at ng piyesa ng ating katawan, yung pagdikit noon, magdudulot yun ng sensation. Material ang sensation na yun. Hindi yun spiritual. Merong ibibigay na kiliti. Ang dating sa atin, masarap, matamis, malamig, kakaiba, mainit. So akala natin yun na yung magpapaligaya sa atin. Hindi po. Hindi po. Akala lang natin liligaya po tayo doon, pero hindi tayo liligaya doon. So ito yung katawan na ito. Meron niya ibibigay sa atin na ganyan. Na natawag na sense enjoyment, sensual enjoyment, bodily pleasure. Ay po. Pero, kakambal din yan ay pagdurusa. Pagdurusa. At kung kung gagamitan po natin ng mathematics, kung kwentahin natin, mas matindi yung pagdurusa na tikman natin kumpara doon sa pleasure. Lugi. Subalit, sa kasamaang palad, okay po, akala ng mga tao, okay yung meron tayong material na katawan. Okay lang yung reincarnation. Kasi, babalik ako sa mundo na to, tapos mag-enjoy ako ng mga bagay dito sa mundo na ito. Kala mo lang yun. hindi mo nakita yung yung pagdurusa. Pero sa totoo lang, may kakambal na hinagpis, pait. Yung buhay dito sa mundo na to, sa loob ng katawan na ito. Mahapdi po. Yung pong mga ipinagpapalagay natin na magbibigay sa atin na kasiyahan. Yung pong mga material na kasiyahan. Yung pong pinagpapalagay natin niya na kaligayahan. Hindi po yan makakapuno, makakapagbigay talaga ng tunay na kasiyahan sa ating katauhan, sa ating pagkatao. Tayo po espiritual na nilalang. Ang talaga pong magpapaligaya sa atin ay ang kaligayahan ng dulot ng pagmamahal sa Diyos. Nakalimutan po natin yung pagmamahal na yun sa Diyos. Nakalimutan po natin ang Diyos. Nakalimutan po natin ang ating spiritual na pagkatao. Nakalimutan natin ang relasyon natin sa Diyos. Pero hindi po nawala yung relasyon na yan. Natatakpan lang po yan. Natatakpan yan ng ating mga material na pagkahumaling, material na hangarin.
So, ngayon po, tayo po ay nasa loob ng material na katawan na ito na nasaan yung tao. Meron pong mga espiritual na nilalang na nasa loob ng material na katawan na nasa babang uri katulad ng katawang hayop, katawang isda, katawang puno. Ayon po sa Vedas ng India, libro na mula sa India, merong 8,400,000 anyo ng buhay o anyo ng katawan. At ang pinakamataas na anyo ng katawan ay yung katawang tao. Dahil po sa anyong ito ng katawang tao, ang katawang tao na ito, ang anyo ng katawang tao na ito ay merong mataas na kamalayan. Mas malawak na kamalayan. Hindi katulad sa ibang anyo ng material na katawan, hayop, isda, halaman, puno. Mababa yung kanilang kamalayan. Kamukha po sa sasakyan dito sa mundo na ito, merong mga sasakyan na mataas yung pagkakayari sa aspeto ng bilis o ng lakas na magsakay, sa tibay. So, ganun din po, yung iba't ibang material na katawan ay may kanya-kanyang kakayahan. Itong katawang tao ay may kakayahan na paglawakin pa ang iyong kamalayan, ang iyong kaalaman, ang iyong nalalaman tungkol sa iyong buhay, sa iyong pag-iral. Kung ikaw lang, tayo lang ay makakatagpo ng tao na mapapakinggan natin para lumawak yung ating kamalayang sa buhay espiritual. Kaya po natin yun. Magagawa po natin yun. Mararating po natin yun sa pagkaroon ng katawang tao na ito. Sa katawan po na mababa kaysa sa katawang tao, hindi po yun maaaring mangyari. Ang katawan pong hayop, ang interest lang po niyan. Okay? Ang kamalayan po niyan ay nakalimita sa pamamaraan ng pagkain, pagtulog, pagdepensa, at mating. Eating, sleeping, sex, and fighting. Okay? Diyan po umiikot yung kanilang kamalayan. So dito po sa kamalayang, sa katawang tao na to, okay? Bagamat, ito pong 4 na gawain na to na eating, sleeping, sex, fighting, ay mangyayari. Meron po itong 5 na kakayahan na pwede po nating mapagyaman kung tayo po ay may hangarin na
lumawak yung ating kamalayan sa spiritual na kaalaman, sa spiritual na buhay. Ang mensahe po sana po, ay yung ating pong interes. Wag natin ikulong, ilimita sa pag-asikaso sa ating material na pangangailangan. Kundi po, sana po ay mapukaw po sa atin yung interes na lumawak yung ating kamalayan tungkol sa spiritual. Ang kahalagahan po ng katawan na ito na tao ay umiikot dito sa kakayahan na ito na muli tayong makaalis dito sa proseso ng reincarnation at bumalik po tayo sa spiritual na mundo. Tanging sa pagkakaroon lamang po ng katawang tao natin magagawa ang pag-alis sa mundong ito na material. Mapigilan natin, matigil na sa atin yung patuloy na napapaloob sa ikot ng pagkapanganak at pagkamatay. Sa ikot na pagkakaroon ng material na katawan, pinapanganak, nagkakasakit, tumatanda, namamatay, ipapanganak muli, magkakasakit, tumatanda, mamamatay, ipapanganak uli. Buti ng buti po kung panay katawang tao yung mapupuntahan mo, magkakaroon ka uli ng katawang tao next birth mo, muling pagkapanganak. Hindi po ganun ang sitwasyon. Hindi po laging ganun ang sitwasyon. Maaari pong sa susunod. Katawang tao ka ngayon, pero susunod, katawang aso, katawang pusa, katawang baboy, katawang isda, katawang ahas. Yung susunod mo pagsilang. So, sa susunod po nating pagkikita ay akin pong papaliwanag kung paano na yung isang spiritual na nilalang na nasa katawang tao ngayon ay mapupunta sa iba't ibang uri ng katawan. Katawang tao uli o maaring mababang uri ng katawan. Ano yung sanhi? Ano dahilan? Bakit katawang tao ang meron ka ngayon, susunod? Katawang tao uli o kaya katawang hayop o katawang isda. Ano yung dahilan? At ano yung koneksyon mula sa katawang tao na to, okay? Ano yung koneksyon doon sa susunod na katawan? Yan po akin pong tatalaan sa susunod na ating pagkikita. Mahaba po ang topic na ito ng reincarnation. Okay po. Hindi po natin ito talaga matatalakay sa isang harapan. Okay po. So, pero po ang buod po, totoo po itong proseso ng reincarnation. Totoo po ito. Kailangan po nating maunawaan
na ito ay totoo. Pangalawa, ito ay hindi ka nais-nais. Kailangan po tayong makaalis sa proseso na ito. Kasi po, hindi natural sa atin na espiritual na nilalang ay narito tayo sa material na dimensyon. Hindi natural sa atin na tayo na eternal na espiritual na lang ay napapalibutan ng pansamantala na material na bagay, material na mundo. Ang natural po nating kondisyon, spiritual po tayo, eternal po tayo, na spiritual na lalang, dapat po naroon tayo sa spiritual, sa eternal na mundo. Hindi po natural sa atin na spiritual na lilalang, tagapagsilbi ng Diyos, na narito sa mundo na ito na material at nagsisikap tayong mag-enjoy ng material. Ang natural po sa atin, tayo na tagapagsilbi ng Diyos, spiritual na lang, ay naroon sa spiritual na mundo. Nagsisilbi sa Diyos, nagbibigay ng enjoyment sa Supreme Enjoyer. Ay po. So, sa pagdaloy po ng ating pagkikita muli, okay? Sa ating pagkikita-kita, ay unti-unti po ay magkaroon po tayo ng impormasyon tungkol dito sa reincarnation. Paano natin ito maunawaan pa at paano natin ito malalagpasan. So hanggang dito na lamang po. Maraming pong salamat. Ang akin lamang pong kahilingan ay sana po ay gawin niyo po yung proseso ng meditation, yoga sound meditation o transcendental sound meditation. Kung saan sinasambit o inaawit po natin yung mga transcendental sound. Ang gawain po na ito ay gawain na magpupurify sa atin. Maglilinis sa atin sa mga epekto ng material na mundo. Sa tulong po nito ay mahuhugasan po yung nakalukob sa atin na pagnanais na mag-enjoy ng mundo na ito at muling magigising sa ating pagkatao yung hangarin na matikman yung spiritual na enjoyment. Ay po. So sa tulong po ng proseso rin ito ay lilitaw muli yung ating spiritual na karunungan. Kung saan nakikita po natin ang ating spiritual na pagkatao. Namamalayan po natin ang ating spiritual na pag-iral. At yung spiritual na pag-iral ng ating kapwa at ng kataas-taasang Panginoon. So napaka-importante po na magawa natin itong proseso na ito. Sana po ay gawin natin ito o kaya po ay subukan po natin na gawin ito. Kung di man po natin ito ginagawa pa, subukan po natin itong gawin. Para po mas madali po nating maunawaan yung mga usaping espiritual. Okay po? So, maraming salamat po. Haribo. Haribo, itaigo, itaigo, haribo, haribo, itaigo, itaigo, haribo, haribo, itaigo,
Haribo, Nitai ko, Nitai ko, Haribo, 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 Haribo, Nitai ko, Nitai ko, Haribo. Haribo, Nitai ko, Nitai ko, Haribo, Haribo, Nitai ko, Nitai ko, Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ooh. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Haribo.